Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, dinadalangin namin Panginoon sa oras na ito. O Diyos, buksan mo ang aming mga puso't kaisipan. Mangusap ka sa amin. At dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa bawat sa amin, gayon din sa iyong lingkod, Panginoon. Gamitin mo ko, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, Panginoon, sa iyong pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen, amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Marami po sa ating mga kapatiran ang may mga karamdaman. No po? Kami rin po nagkasakit isang linggo. Simula noong linggo, may sakit na po ako noon. Po. Pero mabuti ang Diyos. Bagamat na nagkakasakit tayo, pero pinagagaling tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Mayroon po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Amen. Pakibukas niyo po yan sa Jeremias chapter 18, verse 6. Ang sabi diyan, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad, sa kamay ng magpapalayok, akong si Yahweh ang may sabi nito. Amen. Amen. Sino dito nakakita na ng palayok? O yung jar. Po. Dito pinakikita na sa ating binasa ay binabahagi, no? Sa ating binasa ay binahagi ng salita ng ito'y bahagi ng salita ng Diyos ng pag-asa, no? Mula sa Diyos at sinabi kay Propeta Jeremias para sa Israel. Ang Israel ay nahati, mga kapatid. No? Nahati sa dalawang kaharian sa panahon ni Jeremias. Ang pagkahati ay nangyari dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ito po yung mga dahilan bakit nahati yung bayang Israel. Una, paghihimagsik laban sa Diyos. Ano daw ang naganap? Paghihimagsik. No? Paghihimagsik. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan na naging dahilan ng pagkakahati ng kaharian. So tinalikuran nila ang isang tunay na Diyos. Nagkaroon ng paghihimagsik, rebellion laban sa Diyos. Alam nyo, yung pagtalikod sa Diyos, nakilala ang Panginoon, nakita na yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon, tapos ay tumalikod sa Diyos, nilimot yung magagandang bagay na ginawa niya, at naglingkod sa ibang Diyos, yun ay tawag doon ay paghihimagsik laban sa Diyos. Na po? Ito ang naganap sa bayang Israel. Naghimagsik sila laban sa isang Diyos na buhay. Sa Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Naghimagsik sila. Pangalawa, pag-aalsa ni Jeroboam. No? Si Jeroboam ay isang pinuno ng Israel, nanguna daw sa pag-aalsa laban sa kaharian ng Huda at nagtatag ng sariling sistema ng pagsamba. Yan. Pangatlong pagdahilan, bakit sila nagkaroon ng pagbagsak at pagkakahati-hati? Ang sabi, yun daw 10 tribo ng Israel ay nahati at pumunta sa Hilaga at tinawag na kaharian ng Israel o Samaria. Habang ang Juda at ang Benjamin ay nanatili sa timog bilang kaharian ng Juda. Mga kapatid, yan po ang dahilan bakit nahati ang bayang Israel. Na po, pag-aalsa, pag-imagsik laban sa Diyos, pagtatatag ng bagong sistema ng pananambahan ng isang leader ng Israel. Ang naging bunga, pagkakahati-hati, nagkampi-kampihan. Alam nyo, itong bansang ito po yung magkakapatid. Yung tribo po na yan, 12 tribe po yan. No, magkakapatid po yan. Magkakapatid po sila, pero kita nyo nangyari, nagkaroon sila ng pagkakahati-hati. Ano ibig sabihin? Nilabas sila ng Diyos ng buo sa Ehipto, naging isang matatag na bansa, ngunit nawasak.
No, buong inilabas, ngunit nawasak, nahati, basag, sira, tulad ng isang basag na sisidlan o wasak na sisidlan. Ngayon, tanong, bakit nasira o nawasak ang Israel? Sinabi ko na kanina, no? Una, paglimot at pagtalikod sa tunay na Diyos. Kaya nagkaroon ng pagkakahati-hati. Bakit nawasak? Bakit nasira? Una, nilimot nila, no? Nilimot nila at tinalikuran nila ang isang tunay na Diyos. Ang sabi ng Jeremiah 8:13-6 ay ganito. 13:16. Kaya nga, ito ang sabi ni Yahweh, tanungin mo ang alinman bansa, may nangyari bang ganito kahit kailan? Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Mawawala ba ang niebe? Mawawala ba, nawalan ba ng niebe ang mabatong kabundukan ng Libano? Natuyo ba ang malamig na batis doon? Subalit ang aking bayan ay nakalimot sa akin. No, sabi doon. Subalit ang aking bayan ay nakalimot sa akin. Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyusan. Sa daang dapat nilang lalakaran ay nadapa sila at hindi na nila tinalunton ang dating lansangan. Naglabas sila sa mga daan ng walang palatandaan. Ang lupaing ito'y ginawa nilang pook ng katatakutan at pandidirihan habang panahon. Manlulumo ang bayang daraan dito dahil sa makikita nila. Mapapailing na lamang sila sa malaking pagtataka. Yun ang sabi. Dito, mga kapatid, pinakikita ng ating Panginoon, sabi, meron bang ganitong nangyari sa ibang bansa? Liban sa bansang Israel. Ang sama-sama nila. Parang sinasabi ng Panginoon, nawalan ba ng niebe ang kabundukan ng Libano? No? Ibig sabihin, pinakikita ng Panginoon yung kanyang katapatan. Hindi nawawala ng pagpapala. Hindi natutuyuan yung batis, ang sabi. Pero ang bayan ko, nilimot ako. No? Sabi doon, pero ang bayan ko, yung minahal kong bayan, nilimot ako. Kinalimutan ako. Alam niyo mga kapatid, napakahirap isipin na mayroong bayan ng Diyos na kinalingat, minahal, binuhusan ng lahat ng pagmamahal at pagkalinga ng ating Panginoon Diyos, ibinukod sa karamihan ng bansa, ngunit itong binukod niya, ang sabi, nilimot siya. Kaya nakakita na pinili niya ang isang bansa, tapos nililimot siya, ayaw sa kanya ng bansa na yon. Pinakitaan niya ng magagandang bagay, ginawa ng himala, pinakitaan ng mabubuting bagay. Pero nilimot siya. Ano ang bunga? Anong bunga nun? Ang bunga nun ay espiritual at moral na pagkabulok. Pagkabulok, pagkasira. Bakit? Nilimot eh. Nilimot nila ang isang tunay na Diyos at bumaling sila sa ibang Diyos. Mga kapatid, yun ay pagre-rebelde sa isang tunay na Diyos. Pero inyo, isang buhay na Diyos, makapangyarihan, tapos ipagpapalit mo sa isang Diyos-Diyusan. Ano ba ibig sabihin ng Diyos-Diyusan? Hindi tunay. Hindi tunay na Diyos. Nakakita na po ba kayo ng tau-tauhan? Nakakita na kayo ng tau-tauhan? Bakit siya tinawag na tau-tauhan? May hugis siya ng tao, pero hindi siya tunay na tao. Tawag doon ay tau-tauhan. Ito, ang galit ng Diyos.
sa kanyang bayan. Bakit? Imbis na paglingkuran siya, tinalikuran. Kumilala sa ibang Diyos. At yung Diyos na kinilala na yon, wala namang kinalaman sa kanila para ilabas sila sa bayang Israel, ay sa bayang Ehipto. Hindi yun na nagpalaya sa kanila. Tapos yun yung kinikilala nila. Di ba kung halimbawa tayo ang Diyos, halimbawa, ano mararamdaman mo? Tayo lumagay sa kalagayan ng Diyos, ano mararamdaman natin? Nilabas natin ang isang bayan, kinalinga, minahal, pinaramdam sa kanya na ikaw ay isang espesyal, binukod sa nakararami. Tapos nakikita mo, hindi ikaw ang kinikilala, iba. Parang ganito yan, mga kapatid, may anak ka. Yung anak mo, mahal na mahal mo. Sorry po, may putok. Mahal na mahal mo. Pinag-ukulan mo ng lahat. Halos hindi ka kumakain para merong maisube para sa kanyang pag-aaral. Tapos, nung siya'y nakatapos, hindi kanya binalikan para kilalanin yung ginawa mo sa kanya. Nakukuha niyo po ako? Ilustrasyon yon. Nang makapagtapos na siya, hindi kanya binalikan at hindi kanya man lamang pinasalamatan. Hindi kanya kinalinga. Hindi niya sinabi na dahil sa nanay ko o sa tatay ko, kaya ako nakapagtapos. Kundi, humanap siya ng ibang pamilya at yun yung kanyang kinilala. Nanay ng iba o tatay ng iba at yun yung kanyang tinutulungan. Nang nakikita ng kanyang mga magulang na nagpalaki sa kanya. Kapatid, damdamin ng isang magulang na yung kanyang anak na pinag-aral nung panahon na kumikita na, hindi ka man lang tinutulungan at ibang pamilya ang tinutulungan. Nakukuha niyo ako? Hindi ko sinabing masamang tumulong sa iba. Kaya lang, pangunahin, di ba dapat pagkilala doon sa magulang? Sa nagpaaral, sa nagpalaki. Pagtanaw. Hindi yun ang ginawa. Mga kapatid, yan ang ginawa ng Israel. Mula sa isang maliit na lipi, pinarami sila ng Panginoon. Pinaunlad sila ng Panginoon. Pinagyaman sila ng Panginoon. Nang maging alipin sila, pinalaya sila ng Panginoon. At habang daan, kasama nila ang ating Panginoon, daman-daman nila ang presensya ng Panginoon. Tatay na tatay ang Panginoon sa kanila. Tapos, nung maayos ng kanilang buhay, nilimot nila yung naglabas sa kanila sa Ehipto. At humanap ng ibang Diyos. At yun ang kanilang pinarangalan. Kapatid, ano ang mararamdaman ng Diyos? Kung tayong magulang magagalit, hindi kaya magalit ang Diyos? Hindi kaya nagagalit ang Diyos? Mga kapatid, naglingkod sila, nilimot nila ang Diyos na nagmahal sa kanila. Kaya't bunga nun, pagkabulok, pagkasira, at pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang mga kasamaan. Alam niyo ba, ang Diyos nagpapabaya? Pag ayaw mo, hayaan ka ng Diyos. Ang Diyos patuloy sa pananawagan. Pero kapag ayaw mo, hayaan ka ng Diyos. May free will tayo. Meron tayong kalayaang mamili. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Maging ang bayang kanyang pinili, hindi niya hinayaan na maging parang sunod-sunuran. Kailangan nilang mamili. Ang Diyos, hindi nagkulang sa guideline. Hindi nagkulang saan? Sa mga bagay na susundin, ito ang gagawin ninyo. Para pagpalain ko kayo, ito ang gagawin ninyo. Hindi nagkulang ang Diyos. Pero ang masama, bagamat ang Diyos, hindi nagkulang ng mga paalala, ang tao, ang kanyang bayang pinili, tumalikod sa Kanya. Amen? So, ano nangyayari? Pinabayaan sila ng Diyos. O, hindi siya good? Hindi! Good siya. Mabuti ang Diyos. Amen? Nagpapabaya nga eh. Hindi. Hinahayaan ng Diyos dahil ayaw mo sa Kanya eh. Hindi niya
ipipilit yung sarili niya. Kapatid, hindi niya ipipilit ang kanyang sarili. Ang Diyos lagi nagpapadama ng pagmamahal at pagkalinga, pero hindi niya pipilit ang kanyang sarili na ibigin mo siya at mahalin. Kakulangan na natin yun. Nakuha niyo po, ang bayang Israel, kakulangan na nila yon. Na alin? Hindi nila kinilala ang isang tunay na Diyos. Bumaling sila sa ibang Diyos. Ang sabi ng Jeremiah 18:11-12 ay ganito. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak na ako laban sa kanila at ako'y naghahanda ng ipaparusa sa kanila. Nakita niyo mga kapatid? Pag ayaw mo sa Diyos, meron nang inihanda ang Diyos. No, meron nang inihanda ang Diyos. Kung ang Diyos naghahanda ng pagpapala sa mga taong gusto sa Kanya at nagmamahal sa Kanya, ang Diyos rin naman, mayroong inihahandang parusa. Saan? Para sa mga taong ayaw sa Kanya. Sa mga taong nagtataksil sa Kanya. Ang sabi, kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak na ako laban sa kanila at ako'y naghahanda ng parusa sa kanila. Sabihin mo, natigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. At ang isasagot nila ay ito, hindi. Ano daw isasagot? Alam na ng Diyos kung ano sasagot ng bayan Alam na ng Diyos kung ano sasabihin ng bayang Israel. Ano sabi? At ang isasagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama. Nakita nyo, alam na ng Diyos. Pero may babala at may panawagan. Ano ang panawagan? Sabihin mo, Jeremiah, puntahan mo. Puntahan mo. At sabihin mo, magbago na sila. Magpalit na sila ng kanilang mga pag-uugali. Yung hindi magandang pag-uugali, palitan na nila. Ayusin na nila. Ang Diyos lagi nagbibigay ng pagkakataon. Kasi bakit? May inihahanda na ako, parusa para sa kanila Pero kung sila magbabalik loob, hindi ko itutuloy. Yan, pag binasa nyo, hindi ko itutuloy. No? Kaya ng Diyos mangwasa, kaya ng Diyos bumuo. Yan tandaan natin, kaya ng Diyos magbuo, kaya ng Diyos sumira. Bakit? Siya may lalang Sino ba manlilika? Ang Diyos. Sabi, kaya nga sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak na ako laban sa kanila. Ako'y naghahanda ng ipaparusa sa kanila. Sabihin mo, tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay. Mga kapatid, yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang Israel at ang Huda. Sila ay dating buo, isang buong sisidlan, lalagyan, napakaganda. Ngunit dahil sa paglimot sa Diyos at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, sila ay naging bansang wasak, mga rebelde. Hirap nun, no? Dati, ganda-ganda mo sa paningin. Kasabi, pag nadaanan, mapapailing na lang Dahil sa pagkawasak mapapailing na lang ang mga maaakita. Bakit? Dating ang ganda-ganda Dating buong-buo, makapangyarihan. Tapos ano nangyari? Sira, nadurog, sisidlang wasak at basag. Mga kapatid, yan ang nangyari sa bayang Israel. Mga kapatid, sa ating buhay, may mga panahon, tayo man din nadudurog at nasisira tulad ng isang sisidlang wasak at basag. Paano tayo nadudurog?
Nang makilala natin ang ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, binuo ka ng Panginoon. Binago. Amen? Inayos. Nilinis. May mga pagkakataon, mga mananampalataya na tayo, nililimot natin ang Diyos. Taas ang kamay na lumimot sa Diyos. Alam niyo ba, may mga pagkakataon, kahit mananampalataya na tayo, nililimot natin ang Diyos. Hindi natin namamalayan, nalilimot natin ng Diyos. Nagiging rebelde tayo sa Diyos. Paano paraan, Pastor Romel? Paano paraan? Naglilingkod din tayo. No? Naglilingkod din tayong muli sa ibang Diyos. Pero nakilala mo na ang isang tunay na Diyos. Pero naglilingkod ka pa rin naglilingkod ka pa rin sa ibang mga Diyos. Paano? Pinagpapalit natin siya sa ating mga trabaho o negosyo. Kala ninyo, yung Diyos-Diyosan lamang na sasabihin ko, hindi. Lahat nangigit sa Diyos. Diyos-Diyosan. Paggising mo sa umaga, ano yung kanta? Nung nakilala natin si Kristo, nasasabik ang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pero nung pinagpala ka ng Panginoon, nasa isip mo na lang, paggising sa umaga, trabaho, negosyo, paano ko mapapaunlad yung aking trabaho, paano ko mapopromote, hindi masamang mangarap na mapromote, hindi masamang mangarap na magnegosyo, lumago, yumaman, hindi masama yan. Kaya lang gusto ng Panginoon, una siya sa trabaho mo. Huwag mong pagpapalitan Diyos sa trabaho mo, kahit mawalan ka pa ng trabaho. Wala ka naman trabaho, Pastor Romel Kaya mo sinasabi yan, hindi. Diyos ang nagbibigay. Diyos, parang ganito, kung mawawalan ka ng trabaho, dahil sa Diyos, dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, Diyos din ang magbibigay sa iyo ng trabaho. Hallelujah! Nakuha niyo po? Bakit wala ka? May trabaho Okay lang. Kaya lang wag maging dahilan laging may trabaho. Dapat may panahon ka para sa Diyos. Lunes hanggang Linggo. May panahon tayo sa Diyos. Umaga pa lamang, paggising pa lamang natin, dapat iniisip na natin ang Diyos, hindi yung ating trabaho. Ang Diyos lang ang magbibigay niyan. Amen? Yung ating kabataan, i-interviewin. Aalis ng magang-maga, hindi ka pa nag-aalmusal. Mag-almusal ka muna, sabi namin. Alam niyo, sabi niya sa akin, sabi ko, galingan mo Sorry, hindi ka man lang nagbao ng sabi ko sa'yo? Chester? Ang sabi ko sa'yo, hindi ka nagbao ng balat na sapatos. Sabi ko, susunod, nagbao ka ng balat na sapatos. Sasabi niya sa akin, Pastor Romel, tanggapin ako, hindi. Okay lang. Ang Diyos ang magbibigay. Kita ninyo? Natanggap ka ba? Natanggap ka? Hindi siya makakibo. Ang Diyos ang magbibigay. Ano ibig sabihin? Unahin mo ang Diyos. Minsan, nagiging Diyos-Diyosan natin ang ating mga trabaho. Nagiging Diyos-Diyosan natin ang ating mga hanap buhay. Sayang naman, malulugi ako kapag nagsara. Sayang rin ang oras. Kapatid, pag inuna mo ang Diyos, hindi ka iuhuli ng Diyos. Huwag mong gawing Diyos-Diyosan ang trabaho mo. Diyos lang ang nagbigay niyan. Papurihan mo't sambahin ang Diyos na nagbigay. Amen? Papurihan mo siya. Ano pa? Pinagpapalit natin siya sa mga kalayawan. Diyos-Diyosan yan.
Yung kalayawan, tawag ng laman. Kaibigan, kaibigang hindi mananampalataya. Marami naman tayong kaibigang hindi mananampalataya, pero may mga kaibigan tayo na hindi mananampalataya, pero inaakay ka pa sa kalayawan. Huwag kang sasama doon, kapatid. Huwag kang sasama. Hindi ko sinasabing huwag tayong makisama sa mga hindi natin mananampalataya. Marami kong kaibigang hindi mananampalataya na tulad ng pananampalataya natin, iba ang kanilang pananampalataya, pero hindi naman nila ako inaaya sa kalayawan. At yung nag-aaya sa akin sa kalayawan, niiwan ko. Bakit? Kasi yun yung kahinaan ko eh. Di po ba? Ba't ako lalapit sa isang bagay na alam ko, yun yung kahinaan ko. Kung kahinaan mo ang alak, umalis ka sa alak. Umalis ka sa mga taong nag-aalok sa'yo ng alak. Nakukuha niyo po? Minsan, nagiging Diyos-Diyosan natin ang mga bagay na ito. Kaibigan nagdadala sa atin sa kalayawan. Lungkot-lungkot naman kasi ng buhay, Pastor Romel eh. Sa church, papalapalakpak tayo, boring naman dyan. Boring. Talaga naman masarap sa mundo. Sino ayaw sa mundo? Ang lahat ng alok ng mundo, masarap. Masaya. Di po ba? Saya-saya. Ako nga dati, gustong-gusto ko dyan eh. Bakit gustong-gusto ko dyan? Tingnan ninyo. Yung tahimik, kapag nakainom na ng alak, nagiging madaldal. Correct? Pag nakainom na ng alak, yung hindi kumakanta, nag-uunahan pa sa mikropono. Tatawa, iiyak, bidahan. Masarap. Masarap. Kaya lang kapatid, hinango ka na ng Diyos dyan. Hindi ka na yan. Amen? Hindi na ikaw yan. Ano pa? Paano natin napagpapalitan ang ating Panginoon Diyos? Pinagpapalit natin siya saan? Sa ating mga pangarap. Ulitin ko, okay lang mangarap yumaman. Ang Diyos ay napakayaman. At gusto ng Diyos na pagpalain niya ang kanyang mga anak. Tandaan natin yan. Pag gusto ng Diyos, kahit ayaw mo, ipagpapalain ka niya. Yan yun. Di po ba? Napakayaman ng Diyos eh. Okay lang mangarap. Kaya lang, minsan, yung pangarap pa nagiging hadlang. Okay lang mangarap magkaroon ng pamilya. Okay lang yan. Kaya lang, huwag mong hayaang maging hadlang. Yung mangarap ka na magkaroon ng pamilya para maging una ang bagay na ito para sa Diyos. Una ang Diyos. Ano daw? Una ang Diyos. Una ang Diyos. Una ang Diyos sa pangarap. Mangarap ka. Okay lang mangarap. Kaya lang tandaan ninyo, kapatid, ang Diyos pa rin ang nagpapatupad sa ating mga pangarap. Amen? Ang Diyos pa rin. Lahat ng magiging una sa Diyos ay Diyos-Diyusan. Kaya kadalasan nagbubunga ito ng ating pagkabigo. Nakuha mo nga ang isang bagay. Nakuha mo na-promote dahil ginalingan mo eh. Nakuha mo nga naging maasenso yung iyong hanap buhay. Kaya lang merong nangyayari. Merong kakaiba sa kalooban mo. Sa kabila ng ang dami-dami mo ng salapi, ang yaman-yaman mo na, nakuha mo na yung success, pero may nagaganap sa kalooban ng bawat isa. Lalo na kung nakuha ito sa pamamagitan ng hindi kalooban ng Diyos. Ano yun? May nararamdamang kalungkot, kakaiba. May nangyayari sa loob. Naranasan nyo na ba yun? Na meron kayong nararamdamang kakaiba. Kakaiba. Lungkot. Pero nasa yun lahat. Ilang mga celebrity ang napanood ko ang buhay.
yung kanilang mga dokumentaryo, mga successful sila. Mga nangamatay na. Alam nyo, binabahagi doon sa dokumentaryong yon, sa kabila ng kanilang pagiging sikat, pinapalakpakan. Lahat sila halos namatay ng malungkot. Lahat sila ay namatay ng malungkot. Ano ibig sabihin? Wala sa pagiging famous ang kagalakan. Wala sa pagiging ubod ng yaman at kinikilala ang tunay na kagalakan. Namatay sila eh. Nasa kanila ang pagkilala, nasa kanila ang kayamanan, pero namatay sila ng malungkot. Di ba nakalulungkot yun? Habang pinanonood ko yung mga dokumentaryo ng buhay nila, na ganun pala sila namatay. Kapatid, anong kulang? Anong kulang? Ang Diyos. Ang Diyos. Dahil nasa Diyos ang tunay na kagalakan. Kala ng tao, maging pinapalakpakan ka, okay na yan. Wow, pinapalakpakan ako, pinagkaaguluhan ako. Okay na yon. Kala mo okay na yon. Pero dun sa puso mo, meron emptiness. May kakulangan. At tanging ang Diyos lang ang makapupuno ng kakulangan yan. Kahit na makamit mo ang kayamanan ng lahat ng sanlibutan ito, kung wala si Kristo sa buhay ng tao, mananatili siyang malungkot. Mananatili siyang bigo. Mananatili siyang basag. Wasak na sisidlan. Mga kapatid, tayo may mga wasak na sisidlan. Amen? Diyan tayo kinuha ng Panginoon. Tayo yung mga wasak. Basag. Basag na sisidlan. Ano ba ibig sabihin ng basag na sisidlan? Useless. Useless. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kamahal yung binili, kapag yan nabasag, useless. Price. Ano ba tapos ito? Wala nang halaga. Hindi priceless eh. Wala ka nang halaga. Amen? Wala na. Wala na. Wasak. Pagkabigo, pagkawasak, ang magaganap sa atin tulad ng Israel. Tayo ngayon, tayo tuloy, ay mga sisidlang wasak. Walang ganda sa paningin. Kapatid, walang ganda sa paningin. Ngayon, may pag-asa ba? May pag-asa po ba? Amen. Kahit ang bansang Israel, may pag-asa. Sa kabila ng ganun nilang kalagayan at mayroon nang nakahanda at ginawa yun ng Diyos, mayroon nang nakahanda sa kanilang parusa, ginawa yun ng Diyos, nabihag po sila. 70 years. 70 years. Nabihag po sila ng Babylonia. 70 years. Anong pag-asa? Repent. Repent. Yun lang naman hinihingi ng Diyos eh. Repent. Ang sabi ng Jeremiah 18:11c. Ang sabi ganito. Sabihin mo sa kanila, tigilan na nila. No? Sabihin mo sa kanila, tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Sino may sabi nun? Ang Diyos. O Jeremiah, sabihin mo sa dalawang yan na nag-aaway, na nagkahati, no? Ang sabi, tigilan na nila ang kanilang mga kasalanan, mga pamumuhay na makasalanan, at magbago na sila. So ano panawagan ng Diyos? Pagbabago, revival. Ano yung revival? Patay. Di ba pag namatay, anong nangyayari? Nire-revive. Patay ka na. Wala na.
Kailangan ng revival. Repent. Para magkaroon ng pagbabago, pagkaroon ng revival sa ating mga buhay, mga patay nating espiritu. Magkaroon ng muling pagkabuhay. Kailangan natin ng repentance, pagbabago ng isip, pagsisisi sa ating mga pagkakasala. Sabi ng ating Panginoon kay Jeremiah, sabihin mo sa bayang yan, magbago na sila. No, magbago na sila ng kanilang mga isip. Ito ang sinabi ng Diyos sa Israel at sa Huda. Magbago, tumigil sa pagkakasala. So ang sagot pala, magbago at tumigil. Tumigil saan? Sa kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Alam niyo, unang ayaw ng Diyos sa kasalanan ginagawa ng bayang ito? Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yun ang ugat. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ang ugat ng lahat ng kasamaan. Yun, tinalikuran mo yung tunay na Diyos. Samantalang nakilala mo na ang tunay na Diyos, tas tinalikuran mo siya, kapatid. Magsisimula na ng pagkasira ng buhay. Diyan, lungkot. Kaya sabi, magbago na sila. Magbago, tumigil sa pagkaasala. Mga kapatid, ito rin ang sinasabi ng Diyos maging sa atin ngayon. Ano sinasabi ng Diyos maging sa atin ngayon? Repent. Kapatid, bumabalik ba tayo sa dati? Tayo lang nakakaalam nun. Ikaw, at ako sa sarili ko, alam ko, at ang Diyos. Matataguan natin ng tao. Maapagpapanggap tayo sa tao na na tayo ay makadiyos. Umiibig sa Diyos, inuuna ang Diyos, pero alam ng Diyos at alam mo kung inuuna mo ang Diyos. Tama? Alam natin. Alam natin kung talagang si Jesus ang una sa buhay natin. Ang Diyos nga ba ang una sa buhay ko? Nangangaral ako. Dahil ba sa pangangaral ko, una ang Diyos? Kapatid, dapat yung pangangaral mo, bunga ng pagiging una ng Diyos sa buhay mo. Nakukuha niyo po? Yung paglilingkod natin sa simbahan, bunga ng pag-ibig mo at pagiging una ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng ating ginagawa, dapat bunga ng pagiging una ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ko nga, pwede tayong makapagpanggap. Pwede tayong mag-anyong may kabanalan. Pero alam ng Diyos kung ano ka. Romel, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano iniisip natin ngayon. Alam ng Diyos kung ano ginagawa natin ngayon. Ang simbahan, minsan hindi na Biblia ang hawak. Ano hawak? Cellphone. Cellphone. Nandun ka na sa simbahan na dapat Diyos ang inuuna, gumising ka na ng maaga eh. Kapatid, nakukuha niyo ba yung point ko? Gumising ka na nga ng maaga eh. Ando na yung pagkakataon para paglingkuran mo siya eh. Bakit cellphone pa rin ang hawak mo? Nag-ML ka. Pag nasa simbahan ka, isipin mo ang Diyos. Amen? Amen o hindi amen? Alam nyo, mas madali akong magsalita dito ng puros pagpapala. I-bless kayo lahat ni Lord. Palakpakan ng tao. Di ba yun ang gusto ng tao? Ayaw natin ng pagtutuwid.
Kapatid, nasa simbahan ka na eh. E di ilagay mo na sa isip at puso mo ang Diyos. Layunin ba ng Diyos? Layunin ba ng... Yung bang, kaya ka narito para sambahin ng Diyos? Kaya ka ba nagpunta sa church para, wow, kakatagpuin ko yung aking minamahal na Diyos? Kapatid, nandito ka na lang rin eh. Amen? Kalimutan mo muna yung mga kung ano yung naiisip natin. Unahin natin ng Diyos. Focus. Saan? Kay Lord. Yung pandinig. Kapatid, yung pandinig mo ngayon, nasaan? Nasaan? Sa salita? Ang isip, nasaan? Lumilipad ba? Alam ng Diyos yan. Maaring umi-amen tayo. Pero naman ang isip natin, sana matapos na. Sana matapos na. Di po ba? Alam ng Diyos yan. Kapatid, di mo maloloko ang Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kitang-kita niya, laman ng puso natin ngayon. Kaya sinasabi ng Panginoon, repent! Tagal nang sinisigaw yan, noon pa. Magsisi na tayo sa ating mga pagkakasala. Talikuran ng mga pagkakamali, talikuran ng karumihan. Sinasabi na noon yan, sinisigaw na ng mga mangangaral, repent, repent. Kaya lang ayaw ng tao mag-repent. Kapatid, sabi ni Lord, repent, magsisi. Magsisi na tayo. Sabi ko nga, hanggang ngayon, sinasabi, sabi ng Jeremiah, chapter 3, verse 22, manumbalik kayo, sabi ni Yahweh, kayo'y pinatawad ko na sa inyong mga kataksilan. Amen. Ito yung sabi ng Panginoon, bagamat ang kalagayan ng bayang Israel, ganon, moral, spiritual decay, pero sinabi niya, manumbalik kayo. Manumbalik kayo, sabi ni Yahweh. Kayo'y pinatawad ko na sa inyong mga kataksilan. Sabihin ninyo, oo, lalapit kami, sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Kasi alam na, sabi ni Lord kanina, sasabihin nila, hindi kami magsisisi. Tama, di ba sinabi kanina ni Lord, alam? O sabihin mo, Jeremiah, ganito, repent, repent. Pero sasabihin nila, hindi kami magsisisi. Pero tingnan ninyo sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, magbabago. Baguhin yung puso, baguhin yung isip, yung sasabihin. Alam na ng Diyos ang sasabihin hindi kami magbabago, magpapakasama pa kami. Pero sabi ni Lord, manumbalik kayo, pinatawad ko na kayo. Ano sabi? Pinatawad ko na kayo sa inyong mga kataksilan. Ano ba ibig sabihin ng taksil? Ano ibig sabihin ng taksil? Ano sa English? Unfaithful. Amen? Pinatawad ko na kayo sa pagiging unfaithful ninyo. Pagamat ako dapat yung inyong pinaglilingkuran, pero hindi nyo ako pinaglilingkuran. Sige, pinatawad ko na kayo. At baguhin nyo na yung mga sasabihin. Sabi ni Lord, eto daw sabihin, oo, lalapit kami. Kapatid, bakit ngayon di natin baguhin yung ating mga kaisipan? At sabihin natin, oo, lalapit kami, Panginoon. Ano daw? Mga kapatid, ano sinasabi? Dapat natin sabihin, oo po, lalapit kami. O ngayon, pinababago ng Panginoon yung ating mga kaisipan. De sabihin natin sa Diyos, opo, Panginoon, lalapit na kami. Amen? Sabihin ninyo, oo, lalapit na kami. Sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Pagkilala. Tinuturo ng Diyos, pagkilala. Sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Hindi trabaho ang aming Diyos, hindi negosyo ang aming Diyos, hindi kalayawan ang aming Diyos,
Hindi tao ang aming Diyos. Hindi pagiging sikat ang aming Diyos. Si Yahweh ang aming Diyos. Pagkilala. Pag-iwan. Deny. I-deny mo. Yung lumang tayo, i-deny mo. Tatakwil mo. Yung lumang tayo. Sino ba tayo yung luma natin? Tatakwil mo. Bakit? Kasi si Yahweh ang ating Diyos. Holy siya eh. Ano si Yahweh? Holy. Holy. Holy si Yahweh. O kung banal siya, ano tayo dapat? Banal. Lalakad tayo sa kabanalan. Kung ano yung Diyos, kung siya ay banal, dapat tayo nagpapakabanal. Narinig niyo na yung salita? Sobra ka naman banal. Minsan nabibwisit tayo. Kasi parang ginagawang panunuya. Di po ba? Kasi pag narinig ka, pag nakasama ka ng mga, sabi, ito na naman to. Ito na naman si Jesus. Ito na naman si Bible. Di po ba? Kaya lang yun ang tunay na, ang kay Kristo, ang laman lagi ng bibig niya, yung minamahal niya. Nakuha nyo? Bakit laging lumalabas sa bibig mo, Jesus? Kapag kasama ka ng iba, bakit lumalabas salita ng Diyos? Kasi mahal mo siya. Kapatid, kung ano ang minamahal mo, yun yung lumalabas dito. Mahal mo ba ang Diyos? Oh, lumalabas dito. Lumalabas dito. Kabanalan. Kagiliw-giliw. Hindi nagiging dahilan ng pagbagsak. Amen? Sabi ni Lord, pinatawad ko na kayo. Pinatawad ko na kayo sa inyong mga kataksilan. Lahat tayo, mga kapatid, minsan sa ating mga buhay, naging taksil tayo sa Diyos. Correct? Sino tayo? Sino tayo? Kung kaya tayo nakakatayo lamang, dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Naisip mo na ba kung ano ka noon? Kung ano tayo noon? Mga basag po tayo. Ano tayo? Mga basag, mga durog. Kapatid, subukan mong buuin. Subukan mong buuin ang isang basag na palayok. Kaya mo? Po. Oo, kaya. Dikitan mo. Pero, nandoon yung, lamat. At hindi mo na yan kayang ibenta. Kung gaano man yung kamahal mo binili, hindi mo kayang ibenta. Bakit? May lamat na yan eh. Yan tayo. May lamat tayo. Amen? Pilit nating binubuo yung ating mga sarili. Sa pamamagitan ng hindi paghingi ng tawad sa Diyos, pilit nating binubuo, kaya kong buuin ang sarili ko. Kaya kong maging maganda sa paningin ng tao, kaya kong buuin. Kukuha ko ng pandikit, bubuuin ko. Ayan, buo na ako. Kapatid, kahit nabuo mo pa sa paningin ng tao ang sarili mo, nandun pa rin ang lamat. Amen? Pero kay Jesus, iba si Jesus. Iba ang Diyos. Iba ang Diyos. Kapag nagrepent ka, humingi tayo ng tawad, nagbalik loob tayo sa Diyos, iba ang Diyos. Ano siya? Ano ang Diyos? Mayroon siyang kapangyarihan. Kapangyarihang bumuo. Ano daw? Kapangyarihang bumuo. Ang sabi ng Jeremiah 18:1-10, nutusan kasi niya si Jeremiah, pumunta ka sa bahay ng magpapalayok at may sasabihin ako sa iyo. Sabi ni God
kay Jeremiah. Ito ang sinabi. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at inuhugisan ng panibago. Ano daw? Ano ginagawa ng magpapalayok? Pag nakita niya, hindi maganda, nasira. Yung kanyang ginagawa, hindi ayon sa wangis na gusto niya. Minamasa uli. Minamasa uli ng magpapalayok. Yang sabi, minamasa uli, nakita kong kapag ang ginawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at inuhugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, hindi ko bang magagawa, sabi ni Lord, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyo'y tumalikod sa kanyang kasamaan, ang sabi, hindi ko itutuloy ang aking ipinasyang gagawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko at itatatag ang isang bansa o kaharian o gumawa ng kasamaan ng bansang iyon, babaguhin ko ang aking pasya. Kaya nga, sabihin mo, tuloy ko na, sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at Jerusalem na may binabalak na ako laban sa kanila. Ako'y nang may handang ipaparusa sa kanila. Sabihin mo, tigilan na nila ang kanilang kasamaan at mamuhay at magbago na sila. Mga kapatid, sa ating binasa, pinakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Nagbabago ang isip at pasya ng Diyos. Yung pasya niyang sisirain na, wawasakin na, kasi dahil sa kasamaan, ngunit nagbalik loob sa Kanya, ang sabi, nagbabago ako ng pasya. Hindi ko itutuloy ang pagkawasak. Ngunit yung pinasya ko naman na pagpalain, itaas, pero tumalikod, ang sabi, akin ring babaguhin ang aking pasya. Ibig sabihin, nasa kamay ng Diyos. Lahat ng kinabukasan ng tao, nasa kamay ng may hawak ng palayok. Ang Diyos, ang kamay ng Diyos. Amen? Kaya niyang bumuo, kaya niyang sirain. Bakit? Siya may gawa. Kapatid, tayo mga sira. Amen? Nasira ang ating mga buhay, mga wasak na palayok. Pero kapag tayo, sabi, nagbalik loob sa Diyos, may kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang ating mga sirang buhay. Mga kapatid, sino dito ang mga sirang buhay? Hindi mo kayang baguhin sarili mo. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, pero kaya ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos. Ang Diyos ang may kapangyarihan magwasak sa ayaw sa Kanya. Kaya lungkot, pagkabigo, ang daranasin ng mga taong ayaw sa Kanya. Nakaririnig mo na ang tinig ng Panginoon, sinasabi na niya, repent, magbalik loob ka sa akin. Ako gawin mong Diyos, ako, sabi ng Panginoon, pero ayaw mo, o di sige. Pagkawasak, pagkasira, ang dinaratnan ng tao. Kaya ang tao, ano nangyayari? Sabi ko nga, bagamat nasa Kanya lahat ng kayamanan, pagkilala, pagtaas, malungkot ang buhay ng tao. Bakit? Wala ang Diyos. Kapatid, pag inilagay mo ang Diyos sa buhay mo, kaya ng Diyos baguhin kahit sino ka pa. Kahit ano pa ang nagawa mo, kayang-kaya ng Diyos baguhin ang ating mga buhay. Bakit? Makapangyarihan siya. Amen? Makapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos din ang may kapangyarihang buuin at baguhin ang mga sirang buhay na nagsisisi sa harap ng Diyos.
Napakahalaga ng salitang pagsisisi. Kasi para gumawa ang Diyos. Harap ka sa Diyos, Panginoon, nagkasala ako eh. Kasi napakahalaga nun. Yung kinikilala mo sa harap ng Diyos, wasak ako. Sira ako. Marumi ako, Panginoon. Pero kung sasabihin mo, hindi naman ako nagkakasala. Sinungaling. Sinungaling. Dahil lahat ng tao nagkasala. So, kailangan natin ng mag-repent. Ngayon, ang Diyos ang may kapangyarihan baguhin ang mga sirang buhay. Mga taong nagsisi sa harap ng Diyos. Sino ang nababago? Mga kapatid, pansinin ninyo, sino ang nababago? Ang taong tumanggap na siya ay nagkasala. Sino ang nakakatanggap ng pagpapagaling? Yung inaamin niya sa sarili na siya'y may sakit. Amen? Pero kung may sakit ka na nga, tapos di mo aaminin, in denial ka, wala akong sakit, may sakit ka na nga. Ang tao may sakit. May sakit espiritual, kaya lang in denial. Wala akong sakit. Wala akong kasalanan. Hindi. Gusto mo maaranas ng kagalingang espiritual? Gusto mo maaranas ng pagbabago at pagbubuo ng Panginoon? Tanggapin natin sa harapan ng Diyos na tayo ay mga Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Buuin mo kami, baguhin mo kami, Panginoon. Amen? Ang Diyos ay may kapangyarihan na gawing bago. Bagong sisidlan ang mga sirang sisidlan. Siya lang ang makapag-aayos ng ating mga buhay, mga kapatid, at makapagbibigay ng bagong layunin sa atin. Ngayon, ano ang kapangyarihan ng Diyos? Kapangyarihan una ng Diyos, binubuo ng Diyos ang nasirang relasyon natin sa Kanya. Kapag tayo nagrepent, yung nasira nating relasyon sa Diyos, nabubuo. Di ba ang ganda nun? Dati tayong kaaway ng Diyos, nung nakilala natin ang Panginoon, nagrepent tayo sa ating mga pagkakasala, yung nasirang relasyon natin sa Diyos, nabubuo. Nabubuo. Sabi ng 2 Korinto 5, 18, 19, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. Sabi ni Paul, ibinilang niya akong kaibigan, hindi na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nilimot niya ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Mga kapatid, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit nang makilala natin si Kristo, kapatid, tayo mga naging kaibigan ng Diyos. Amen? Kapatid, masasabi mo ba sa sarili mo, kaibigan ka ng Diyos? Ang kaibigan ng Diyos ay ang mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga taong nagrepent, nagsisi, tumalikod sa lumang pagkatao, nilimot ang dating buhay. Yan. Diyan pumapasok yung relasyon natin sa Diyos at sa tao. Yung nasirang relasyon, muling nabubuo. Di ba ang sarap isipin nun? Sira relasyon natin, tapos binuo ni Kristo. Nang makilala mo si Kristo, binuo niya. Kapatid, utang na loob natin sa Diyos yan. Pangalawa, binubuo ng Diyos ang wasak nating pagkatao. Ito yun eh. Sino dito nangangalaga sa pagkatao niya? Mga kapatid, kausap ko po kayo. Sino dito nangangalaga sa pagkatao? Sino dito pinangangalagaan yung kanyang apelyido?
Oo. Di ba? Galit na galit tayo sa ating mga anak kapag nasisira yung ating mga apelyido. Correct? Kaya napakahalaga nung pangalan. Apelyido. Kaya lang may mga pagkakataon nasisira yan. Sira. Ang tagal pinangalagaan ng nanay at tatay ko yung apelyidong Enriquez. Kaya nga sila tumalikod sa pagkakasala, naglingkod sa Panginoon eh. Kailangan nila pangalagaan yung Enriquez. Tapos nakakabit pa doon sa Enriquez yung pastor. Kasi mga pastor sila eh. Pero dumating yung pagkakataon, nasira yun. Nasira yun. At ang matindi doon, hindi lang sila, tayo. Nung tumalikod tayo sa Diyos at nagkasala, tayo po'y mga sira, wasak na sisidlan. Wasak ang ating mga pagkatao. Ano, pag tinawag sa barangay, ano ka? Sino ka? Di ba meron ganon? Kilala sa barangay kung ano ka. Kapatid, ano tayo? Di ba may mga bansag? Ako nga nabansag ganoon eh. Adik. Kita nyo? Ang tanong, sira? Sira po ba? Tanong, sira po ba? Sira! Sira ang pagkatao. Ay, yung pamilyang yan, pamilya ng mga ganito, sirang pagkatao. Di po ba? At bawat pamilya mayroong pagkasira. Walang pamilyang hindi sira. Kahit nga mga mayayaman, sira ang pamilya. Amen? Maraming sira ang pamilya. Maraming tao, sira ang pagkatao. Kapatid, magaganap lamang na mabuo ang ating mga sirang pagkatao sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Diyos. Si Jesus, siya lang ang may kakayahang bumuo ng mga nasira nating pagkatao, yung pinangangalagaan natin. Diyos lang ang may kakayahang bumuo niyan. Amen? Awit 147 verse 3, siya ang nagpapagaling sa mga nabasag ang puso at nagpapaginhawa sa kanilang mga sugat. Ang Diyos ang may kapangyarihan na pagalingin ang ating mga sugat at pagginawahin ang ating mga puso. Kapatid, ang Diyos lang ang may kakayahan. Ang sabi, pagalingin ang ating mga basag na puso. Sino dito basag ang mga puso? Broken hearted. Bigo. Hindi sa pag-ibig bigo sa buhay. Naarinig na ba kayo ng taong galit sa sarili? Hindi siya galit sa mundo, galit siya sa sarili niya. Bakit? Bigo siya. Lahat ng ginawa ko, Pastor Romel, bigo. Sira, wasak. Lahat ng pinangarap ko, hindi nangyari, Pastor Romel. Basag, sira. Kapatid, si Jesus lang. Si Jesus ang may kapangyarihan na alin? Ayusin. Mula doon sa pagiging hindi kinikilala, walang kwenta, gagawin ka ng Panginoon isang masterpiece sa harapan ng Ama. Kung kikilalanin mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas, tatalikuran ng mga pagkakasala, kikilalanin siya bilang Panginoon mo, Diyos. Kapatid, yung sira aayusin ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ni batik ng kasalanan, walang makikita. Ano daw? Ni mantsa ng kasalanan, walang makikita sa isang taong nilinis ng Panginoon.
Kapatid, nilinis na tayo ng Panginoon. Amen. Nilinis ka na. Sa harapan ng Diyos, napakaganda mo. Sabi ko nga tao, pilit niyang binubuo yung kanyang sarili. Kahit mabuo mo yan, nandyan ang lamat. Andyan, kitang-kita, nakalagay pa rin yung dating lamat. Pero kapag ka ang Diyos, tulad daw ng isang magpapalayok, nakita ng Diyos, hindi ko gusto yung hugis. Mamasahin kang muli ng Panginoon. Ano gagawin ng Panginoon? Mamasahin kang muli. Mamasahin. At alam niyo yung magpapalayok, kailangan niyan, pure yung clay. Walang stone, ni maliit na bato, kailangan wala. Kasi na magiging sanhi ng pagkabasag. Aalisin yun. Kailangan pure yung clay. Mamasahin tayo ng Panginoon. Mamasahin. Lalagay sa hulmahan. Huhulmahin ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa gustuhan ng Diyos. Diyos lang ang makagagawa nun. Amen? Diyos lang. Nagugulat ang tao. Bagong nilalang. Kaya doon pumapasok ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Bagong sisidlan. Wala na. Wala na. Kapatid, lilinawin ko, wala na ang lumang pagkatao. Siya'y bago na. Bakit? Minasa ka Minasa ka ng magpapalayok. Ang Panginoon, ang Diyos. Minasa tayong muli. Bakit? Di tayo maganda. Basag ka. Wasak ka. Sa harap ng tao at ng Diyos, gusto ng Panginoon, baguhin tayong muli. Baguhin tayong muli ng Panginoon. Kapatid, ang Panginoon lang maaagawa niyan. Kung ang Panginoon lang maaagawa niyan, kanino ka lalapit? Sa Panginoon. Panghuli at makakauwi na po kayo, mga kapatid. Binubuo ng Diyos ang mga nasirang kabuhayan. Sino dito ang nasira ang kabuhayan? Wala kayong kabuhayan talaga. Sino nasira ang kabuhayan? Sino dito mga nalugi? Ako nalugi. Kami ni Belia nalugi. Pero ang Diyos ang magbibigay, ang Diyos ang magre-restore. Amen? Diyos ang magbibigay. Kayang-kaya niya yun. Kung yung tao, kaya niyang baguhin, yung pang kabuhayan natin ang hindi kayang baguhin ng Panginoon, babaguhin ng Diyos. Binubuo ng Diyos ang nasirang kabuhayan. Ang sabi ng Joel, chapter 2, verse 23 hanggang 25, magalak kayo. Ang sabi? Rejoice. In English, no? Ang sabi, maggalak kayo, mga taga-Syon. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh sa inyong Diyos. Ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinauulan niya sa taglagas at taglamig. Wow! Pinauulan niya sa taglagas at taglamig. Ano ibig sabihin nun? Bawat panahon, uulan ng pagpapala. Di ba? Pag taglagas, taglagas. Nalalagas ang mga nasa paligid mo. Nagsasara ang mga nasa paligid mo. Pero sa'yo, pinauulan ng Panginoon. Kaya? Kaya ng Diyos? Kaya. Makapangyarihan siya Amen? Gulat ang mga taga-Ehipto. Sa kanila ilang araw, walang liwanag, puro dilim. Pero sa lugar na kung saan naroon ng mga Israel, may liwanag. Nagdidilim, sumisikat, bumababa ang araw. Normal sa kanila. Samantalang sa atin, kadiliman. Kapatid, kaya ng Diyos yan. Amen? Sabi, dahil sa ginawa ni Yahweh, pinauulan niya sa taglagas at taglamig. At tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Kapatid, ang ibig sabihin niyan, walang panahon
na hindi kaya kang pagpalain ng Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Narinig nyo na yun? Si Mama Tanong, si Romel Guevara ba? Yung kanta na yun, pinakikita doon na walang panahon na hindi kayang pagpalain ng Diyos ang mga taong nagtatapat sa Kanya. Amen. Kaya niyang pagpalain. Nalugi ka ngayon, gagamit ang Diyos ng ibang paraan para ka pagpalain. Amen. Rejoice. Sabi ni Lord, rejoice. Ano daw? Rejoice. Testify lang ako. Pansamantala, dati pag tumayo kami sa, meron kami love gift. Wala muna ngayon yun. Postpone nyo, pinospone namin sa leadership. Kasi kailangan makaaon. Overspending. Pag meron nagsalita, may love gift. Malaking bagay sa aming mga pastor, kapag nagsalita, may love gift. Bakit? Doon nakasalalay. Iniwan namin yung aming mga kabuhayan. Doon. So, meron love gift. Putol yun. Pinasya namin yun. Kasi nakita namin kailangan makaahon ng simbahan. Kailangan tumulong sa simbahan. Kailangan magsakripisyo. Alam niyo po ba, pag nagsalita ako, siyempre asa ko, wala. Pero alam niyo, kada magsasalita ako sa Caloocan Bethel, pagbaba ko, higit pa dun sa natatanggap kong love gift yung binibigay ng Panginoon. Iba't ibang tao ang binagbibigay niya. Inaabot. Hindi naman nila alam yun. Hindi nila alam. Pero iba't ibang tao ang ginagamit ng Diyos para pagpalain ang mga lingkod niya. Amen. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos. Kung may nagsara, may bubukas. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Hindi tayo pagkukulangin. Sabi niya, parang ganito yun, walang pagkakaiba ang tag-araw, taglagas, at tag-ulan. At tag-init. Uulan pa rin ng pagpapala. Amen? Kaya? Kaya ng Diyos? Kaya. Ang sabi, mapupuno ng ani ang mga giikan. Wow! Mapupuno ng ani ang mga giikan. Aagos ang alak at langis sa mga pisaan. Yan ay kumakatawan sa blessing. Overflowing. Kapatid, overflowing yung blessing ni Lord. Di po ba? Puno ang giikan. Nag-uumapaw yung langis at yung alak. Saan? Sa pisaan. Kapatid, yan ang Diyos kapag nagpala. Kaya ni Lord? Hindi. Di ko ayaw maniwala, di bala ka. Nasa iyo yun. Basta ang Diyos, sinasabi niya, kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin. He is able. Amen? Kaya niya. Bakit? Diyos siya eh. Diyos niya. Kaya niyang pagpalain. Yung gusto niyang pagpalain, kaya niyang pagpalain. Sabi, ibabalik ko ang lahat ng nawala. Kapatid, damayin mo ngayon to. Ano nawala sa'yo? Ano nawala sa'yo? Kabuhayan. Nawala sa akin, Pastor Romel, yung kabuhayan. Mula nang mag-born again ako. Sabi, mula nang ma-born again ako, nasira, nawala. Hindi totoo yun. Baka hindi mo sinunod yung seek ye first sa kingdom of God and His righteousness. Amen. Gusto mo lang ng all these things. Kapag sumunod sa kalooban ng Diyos, dadalo yung pagpapala. Kasi hindi lang naman material ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Ito maganda sa Panginoon. Ibabalik ko
ang lahat ng nawala. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang kayo'y pinsalain ng katakot-takot na balang. Ako ang nagpapala ng hukbong ito laban sa inyo. Kapatid, sino dito pinutakti ng balang? Alam niyo ba yung balang? Yung balang, kinakain yan. Ba, may palayan. Pag dinaanan niya ng balang, wala ang pakikinabangan. Di po ba? Pero sabi niya, yung nawala, kaya kong balik. Yung nawala, kaya ko ibalik. May istorya ba sa Bible na nawala, binalik ng Diyos? Higit pa. Si Job. Nawala ang mga anak. Nawala ang lahat ng kayamanan. Nawala ang kalusugan. Di po ba? Pero, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Sa kabila ng naganap, hindi pagsisi sa Diyos, kundi pagpupuri pa rin ang lumabas sa kanyang bibig. Binalik ng Diyos ang lahat. Anak, ang sabi, nagkaroon uli ng mga anak, si Job. At ang maganda doon, sinabi, at mas magaganda kaysa doon sa mga nauna. Kapatid, hindi mapapalitan yung nauna. Kaya lang namatay na yun eh. Anong gustong ipakita ng Panginoon? Hindi na natiling walang anak si Job. Yung kinuha ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoong mawalang mga anak, binalik ng Panginoon at mas magaganda. Amen? Ulitin ko, hindi kayang palitan yung mga nawala. Kaya lang pinakita doon, hindi ka mag-iisa, magkakaroon ka muli ng mga anak. Pangalawa, lahat ng kayamanan ni Job nawala. Pero nang ibinalik, mas marami pa sa dati. Amen? Kalusugan. Mula ulo hanggang paa, may sugat, nagnanaknak. Ano itsura kapag gumaling? Puro peklat. Bakas. Dito pinakikita, ni bakas. Wala. Sabi, at ang kutis ni Job, naging kutis ng parang sanggol. Kapatid, yan ang Diyos. Kaya nga niya lahat eh. Amen? O, sino dito naniniwala, kaya ng Diyos lahat ibalik? Kapatid, dati, mga sira po tayong sisidlan. Mga wasak po tayo. Aminin natin sa Diyos, pero kaya ibalik ng Diyos ang lahat. Dangal, yung nasirang dangal, wasak na dangal, basag na dangal, kayang ibalik ni Lord. Kayang ibalik. Kayang ayusin ng Diyos. Kaya ng Diyos. Amen? Ang sabi, may kawalangyaan ka daw? Oo. Lahat tayo may kawalangyaan. Pero kayang baguhin ng Diyos ang kaisipan ng tao. Kaya ng Diyos ipalimot sa tao kung sino ka noon. Kapatid, kayang ipalimot ng Diyos kung sino ka noon. At ang makikita, isa ka ng bagong nilalang. Kabuhayang nawala. Naniniwala kayong kayang ibalik ni Lord? Sino dito nawalan? Nalugi. Kaya ni Lord. Kaya ni Lord na pagpalain tayo. Amen? Kapatid, rejoice. Sabi niya, maggala kayo. Maggala kayo. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Amen? Tayo po'y tumayo. Kapatid tayo, mga sirang sisidlan, walang halaga. Dahil sa ating pagtalikod, walang halaga. Hindi maganda. Pero kayang ayusin, baguhin ng Panginoon ang ating mga kalagayan. Kung lalapit tayo sa Diyos, magbabalik loob, magpapakumbaba sa ating Panginoon, kayang gawin ng Panginoon ang isang sirang sisidlan, baguhin, ayusin ng ating Panginoon Diyos.
Kapatid, basag ka ba ngayon? Sira po ba ang pagkatao mo ngayon? Ba't di ka lumapit sa Diyos na may kakayahang gumawa, bumago, bumuo, umayos ng buhay? Siya lang ang may kakayahan, hindi ang tao, hindi ang lipunan. Ang tanging ang Diyos lang ang may kakayahan. Kapatid, lapit. Lapit sa Diyos. Sabi niya, repent, repent, repent. Salamat. Panginoon, salamat sa mga biyaya mo, Panginoon, na yung kaloob sa amin. Salamat sa mga pagpapala mo. Salamat mga sira kaming sisidlan. Walang maipagmamalaki. Pero salamat, mayroon kaming Diyos na kayang-kayang bumago ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Kayang-kaya mong ibalik, Panginoon, ang mga nawala sa aming mga buhay, Panginoon. Maging ang aming mga kabuhayan, Panginoon, kayang-kaya mong ibalik. Baon kami sa pagkakautang, Panginoon. Lord, kayang-kaya mong mawala, Panginoon, yung aming mga pagkakautang. Dahil napakayaman mong Diyos. Kung susundin lamang namin, Panginoon, yung kung ano yung gusto mo, Panginoon, kayang-kaya mo kaming hanguin sa kahirapan, Panginoon. Kaya mo lahat. Kaya mo, O Diyos. Kinikilala ka namin, Panginoon. O Diyos, tanggalin mo, Panginoon, ang aming mga pagre-rebelde. Pagse-self-pity, Panginoon. Kawawa naman kami, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon. At palitan mo po ito ng kagalakan sa aming mga puso. Dahil mayroon kaming Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Kayang-kayang magbigay, magpala, mag-ayos, magbago, Panginoon. Hindi namin kailangan maawa sa aming mga sarili, Panginoon. Dahil binago mo na kami, Panginoon. Inayos mo na ang aming mga buhay, Panginoon. At iniintay na lamang namin ang pangako mo, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, walang panahon na hindi uulan, O Diyos. Pinapakita mo, Panginoon, bawat panahon, kaya mo kaming pagpalain, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo at pangako, Panginoon. Ito'y aming pinangahawakan. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.